Nakatuwa nga po mga mare at pare dahil may mga followers po tayo na handang tumulong at handang magpadala nga po ng mga pagkain ng aso at mga gamit. Pero kagaya nga po ng sabi ko doon sa isa kong vlog mga mare ay hindi nga po kami namimilit ni Buyok na humingi ng tulong dahil nahihiya po kami talaga. Kaya naman kung ano na nga lang pong makayanan naming ipakain sa kanila ayun na nga lang po mga mare at mabuti na lang talaga at may mga nagpapadala nga ngayon dahil wala nga po kaming mahuli ngayon sa Skylab. Pero kung gusto nyo po talagang makatulong sa mga aso dito sa Pulong Malaki mga mare, suportahan nyo na nga lang po ang aming vlog at isang simpleng share, react at comment lamang po mga mare napakahalaga na. Napakadilim nga po ng langit doon sa kabilang ibayo at sigurado maya-maya nga lang mga mare uulan na nga rin po dito sa bandang amin. Nandito nga lang po kaming dalawa ni Oranggi sa bangka habang inaantay nga po namin ang aking Buyok dahil nangunguha nga po siya ng mga tuyong kawayan. Kasamahan nga po niya si Blacky kanina pero nung bumalik nga po siya mga mare ay siya na nga lang po mag-isa at si Blacky nga daw po ay naglakad papunta dito. Yan nga po mga kawayan na kinukuha ni Buyok at pinupulot mga mare ay mga tuyong kawayan na napapadpad lamang sa may tabing pulo. Kaya ayan nga mga mare gagawin na nga lang niyang papag para naman may matulugan nga daw po ang mga aso. May nabasa nga rin po akong comment na bali wala nga rin daw po itong ginagawa namin dahil aabutin nga rin daw po yan ng tubig. Bali mga mare at pare hindi na nga po yan aabutin ng tubig dahil yung tubig na nakikita nyo nga mga mare sa may tabing dagat ayan na nga po yung pinakamataas at unti-unti na nga po yung papaliit dahil malapit na nga po ang summer. Pagkatapos namang mahakot ni Buyok ang mga kawayan ay umpisahan na nga rin po niya ang paggagawa na itong munting silungan nga ng mga aso at nakakatuwa nga itong mga aso mga mare dahil hindi nga po sila umaalis. Nilagyan nga lang po niya ng brace ang bawat sulok nga po nitong silungan ng aso para nga daw po mas matibay. Medyo mataas pala itong nagawa naming bubong ni Buyok mga mare kaya naman sabi nga niya pabababain pa nga raw niya para nga daw kahit umulan at umanggi ay hindi nga daw po mababasa ang mga aso. Hindi naman po ako nahihirapan ng mga oras na yan kaya naman nakakatulong nga po ako sa paggagawa nga nitong masisilungan ng mga aso kay Buyok. At kapag hinihingal nga po ako mga mare ay nauupo na nga lang ako dito sa isang tabi at pinapanood na nga lang po si Buyok at taga-abot na nga lang po ako ng mga gamit. Yan na nga bang sinasabi ko mga mare at pare at maya-maya nga lang ay uulan na nga rin po dito kaya ayan nga at inabutan na nga po kami ng malakas na ulan. Pero ang maganda nga po doon ay nalaman nga po namin ni Buyok kung saan nga po umaanggi at mababasa nga po ang mga aso kaya ayan at nagawa na nga po namin ng paraan. Pinag-uusapan nga po namin ni Buyok dyan na kailangan mas mababa nga po ang bubong ng mga aso para hindi nga po sila maanggihan at mabasa nga po ng ulan. Sa mga oras nga na yan mga mare, pinaglalagay na nga po ni Buyok yung mga kawayan na napulot nga po niya doon sa may tabing baybay ng pulo. At mas magiging malawak nga po ang higaan ng mga aso at lahat nga po sila makakahiga na nga po dyan. Kaso nga lang mga mare, kulang pa nga rin po itong mga kawayan na napulot ni Buyok kaya sabi ko nga sa susunod na nga lang po ulit manguha. Ito na nga lang pong bandang gitna ng kubo ng mga aso ang gagawa ni Buyok mga mare at marami-raming kawayan pa nga po ang kailangan dito. Giniginaw nga po itong si Oranggi at nanginginig nga po ang kanyang katawan mga mare kaya naman inilipat na nga po siya ni Buyok dito sa may tabi ko para nga daw po hindi na ginawin. Paano ba namang hindi giginawin? Tumalo na naman nga po kanina sa tubig at sabi nga ni Buyok mga mare at pare hindi na nga daw po sanay sa pulo. Kaya sabi ko nga po dito kay Oranggi mga mare sa susunod na pupunta nga po kami dito sa puloy hindi ko na po talaga siya isasama dahil nilalamig at giniginaw po siya. Nang tumila nga po ang ulan ay tumulong na naman nga po ako dito kay Buyok sa pagkakabit nga po nitong mga tolda. Medyo kinakabahan nga po ako dyan dahil baka mamaya madulas nga po ako dito sa kawayan na aking pinagtutuntungan. Sabi ko nga po sa aking Buyok ay kailangan mas mahaba nga po doon sa kabilang side kaysa nga po dito sa harapan dahil doon po nang gagaling ang hanging amihan. Kanina po kasi habang nakaupo nga po ako dito sa loob ng kubo ay nababasa nga po ako doon sa kabilang side. Kaya ganun nga ang ginawa ni Buyok, mas mahaba nga po doon sa kabilang side kaysa nga po dito sa may bandang harapan. Sa mga oras nga po na ito, yung pangalawang tolda na nga po ang ikinakabit ng aking Buyok mga mare at pinag-iisipan nga po namin kung paano nga po ikakabit yung pangatlo. May nakaharang po kasing kawayan doon sa bandang dulo na pagkakabitan nga po nitong tolda kaya sabi nga sa akin ng aking Buyok tatanggalin na nga lang daw po niya iyon. Inabot ko na nga rin sa aking Buyok ang pangatlong tolda mga mare at nagulat nga po ako sa sinabi niya dahil sabi nga po niya sa akin bandami nga daw pong aso sa ilalim. Akala ko nga'y kakaunti lamang ang asong mga kasama namin yung pala naman nasa ilalim nga po sila ng papag doon nga po sila natutulog at nagpapahinga. Nagagandahan na nga po ako dito sa ginagawa ni Buyok mga mare dahil nakikita ko na nga po kung gaano ito kalaki at kung gaano kahaba nga po ang kanyang bubong. Kaya naman kahit pagod na nga po at nilalamig na nga po itong aking Buyok dahil nabasa na nga po siya ng ulan talagang pinupush ko pa rin po siya. Sabi ko nga sa kanya mga mare pagkagawa nga po ng bubong papag naman po ang kanyang problemahin. Abay may sinasabi pa nga po siya sa akin mga mare at nagpaplano nga po siya nalilinisin nga daw po niya itong paligid at tatanggalin nga po niya yung mga sukal. Kaya pagkatapos nga po niyang gumaway nagpahinga nga lang po kami saglit dito at nagkwentuhan. Tapos iniyaya ko na nga po siyang umuwi
umuwi dahil nilalamig na nga po itong si Oranggi mga mare at awang-awa na nga po ako. Nung umalis nga ako dito sa kanilang silungan mga mare, naglabasan naman itong mga aso at parang ayaw nga nila sa akin at si Buyok nga lang kanilang gusto. Diyos ko, tanghali na nga rin po ng mga oras na yan, kaya naman nagdesisyon na nga rin po kaming dalawa ni Buyok na umuwi dahil medyo tomguts na nga rin po kaming dalawa. Kaya naman mga mare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.